Ano ba yung damdaming nasa tao na galing pa sa walang hanggan? Bago pa nilikha ng Diyos tayo, umiiral na yung damdamin na yon. At hindi pa nililikha ang alinmang bagay, umiiral na yon. Pero ngayon, meron tayo nun. So, meron tayong kapiraso ng walang hanggan, ano, Sis Luz? Oh. We have a piece of eternity. Opo. Ano po kaya yun? Pag meron ka nito, meron kang kapiraso o bahagi. Sa Kastila, pedazo. Pedazo de cielo que Dios me dio. Ayun, merong kantang ganun eh. Pedazo de cielo que Dios me dio. Ibig sabihin, binigyan siya ng kapiraso ng langit, ibinigay sa kanya ng Diyos. Un pedazo de cielo que Dios me dio. Binigyan ako ng Diyos ng kapiraso ng langit. Binigyan tayo ng Diyos ng isang bahagi ng eternity o ng walang hanggan. Nasa sayo yun, Sis Luz. Ano po yun? Nasa mga kapatid yun. Meron tayong kapiraso, hindi pa tayo umiiral na yung damdamin na yon. Alam mo kung ano yon? Ano po yun? Basahin mo, 2 Timoteo 3:1 hanggang 3. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang pasalamat, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag. Ang pag-ibig, katutubo eh. No? Opo. Pero meron tao nawawala yung katutubong pag-ibig. So ang pag-ibig is a very ancient thing. As ancient as our existence. Alam mo ba na ang pag-ibig, yung damdamin na yon, ano? Hindi kapag ginagawa ng Diyos, umiiral na yon sa puso ng Diyos. Naintindihan mo ba yon, Sis Luz? Opo. Napakaganda po nun. Yung pala yun. Ano mo yung unang Juan 4:16 at 8. At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. At ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos. At ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Tungo, meron ka palang Diyos pagka meron kang pag-ibig. Amen. Nasa pagkatao mo, ang Diyos pag may pag-ibig ka. Bakit? Tuloy ang basa. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos pala pag-ibig. Kaya, pagka meron kang pag-ibig, may bahagi na nasa'yo galing sa Diyos. May damdaming nasa'yo na hindi pa umiiral ang kahit ano, ay umiiral na. Kasi nauna sa lahat ng bagay ang Diyos kapatid na Luz Totoo po yun. Umiral siya bago pa ang lahat ng bagay. Mula nang walang pasimula, hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Kung ang Diyos pag-ibig, nasa Kanya na yung pag-ibig. Tao ka ngayon, kailan ka lang lumitaw. Pero merong damdaming nasa'yo, wala pa ang kahit ano, nandun na yon, kasama na ng Diyos. Yun ang pag-ibig. Alam nyo ba, mga kapatid, na meron tayong a piece of antiquity in us, a piece of eternity in us, a pinch of godliness in us. At yun ay ang pag-ibig. Yung pag-ibig,
damdaming nasa puso ng Diyos yun. Kaalinsabay nung pagkalalang sa atin, sapagkat nilalang tayo ng Diyos sa pag-ibig. Nang dahil sa pag-ibig, tayo'y naging tao. Nang dahil sa pag-ibig, nagbabago, kalimutan ko yung kanta. Mayroong pag-ibig sa bawat tao, mawawala ang galit sa mundo. Ayun, magandang kanta yun no? Ang pag-ibig, mga kapatid, yung damdamin na yan, something to cherish. Parang brilyante. Pag nakakita kayo ng brilyante, bilyon-bilyon taon na yun umiiral. Ang pag-ibig, wala pang brilyante, meron ng pag-ibig. Nasa puso ng Diyos. Kaya yung merong brilyante, iniingatan yung brilyante. Something to cherish. Ngayon, walang kwenta yung brilyante pag ikukumpara sa isang bahagi ng eternidad o ng kawalang hanggan nasa atin. Yun ang pag-ibig. Tanungin nyo ngayon ang sarili nyo, mga kapatid, meron ba kayong pag-ibig? Meron ba kayong pag-ibig, mga kapatid? Meron po ba, mga kapatid? Meron ba, mga kapatid? Meron daw. Meron. Anong klaseng pag-ibig? Baka meron kayo nito, hindi ito yung sinasabi ko. Unang Timoteo 6:10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa Yan ang pag-ibig na nasa inyo, hindi yan yung pag-ibig na galing sa puso ng Diyos sa walang hanggan. Kasi ang pag-ibig sa salapi, bagong imbento lang ni Satanas yan. Kailan lang naman nagkaroon ng salapi Sa walang hanggan, wala namang salapi. Kaya pag inibig mo yan salapi, bagong pag-ibig yan. Imbento ng demonyo yan. Pag-ibig na galing kay Satanas, yan ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. At hindi ka dadalhin yan sa walang hanggan kasi walang salapi sa walang hanggan. Naintindihan mo ba yon, Sis Luz? Opo. Hindi po yung pag-ibig na yon ay yung pag-ibig sa salapi. Kasi yung pag-ibig sa salapi, bago lang yan. Imbento ni Satanas, bago lang. Kaya bago, kasi doon naman Ito pa isang pag-ibig, Sis Luz. Opo. Sa 2 Timoteo uli, Kapitulo 3, ganito naman ang ating mababasa sa versikulo, maibigin sa kalayo. Versikulo 4. 4. Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Baka naman ang pag-ibig na nararamdaman mo, kapatid, pag-ibig sa kalayawan. Pagka-pag-ibig lang sa kalayawan, bago lang yan. Yung pag-ibig na yan, hindi naman yan yung nanggaling sa walang hanggan kapatid Hindi. Yung kalayawan, imbento lang ni Satanas yan. Kaya pag nandiyan ka sa kalayawan, sabi sa 5:6 ng unang Timoteo, ganito. Tatapwat ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Yan. Kaya yan, kamatayan yung pag-ibig sa kalayawan na yan, kapatid. Hindi ka dadalhin yan sa buhay na walang hanggan. Kamatayan ang pupuntahan mo pag ang naibigan mo sa buhay mo, kalayawan. So, ang tanong natin, kapatid na Luz, ganito. Aling pag-ibig yung galing sa walang hanggan? Opo, alin nga po yun? At yun din ang magdadala sa'yo sa walang hanggan. At ibig yun. Yan. Basahin natin ang unang Korinto 13:4. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob.
Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi naguugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaaluman ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit mo nga sa 13.8 sa Bibliang bagong ang Biblia, yung 13.8, kapatid na Luz. Ang pag-ibig ay walang katapusan. Subalit maging mga propesiya ay matatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay lilipas. Kaalaman lilipas, ang hula, ang propesiya matatapos, ang wika titigil. Darating ang panahon, yung wika ng mga tao, mawawala na yan, magkakaroon na lang ng isang wika sa langit. Pero ang pag-ibig ay walang katapusan. So, ang walang katapusang pag-ibig, yung pag-ibig na wala, nanggaling din sa walang katapusan, nanggaling din sa walang hanggan. Alin yung pag-ibig na yon? Yun yung pag-ibig na itinuturo sa atin sa iglesia. Unang-una, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Meron ba kayo nun, mga kapatid? Meron po ba tayo noon? Meron ba kayong pagpapahinuhod? Pagka ba may nagkakasala sa inyo, o kaya merong nakikiusap sa inyo, nagpapahinuhod ba kayo? Yung pagpapahinuhod, ang ibig sabihin nun, pagpaparaya, pagbibigay, pagpapatawad, pagkukonsidera sa kahilingan ng kapwa o sa kagustuhan ng kapwa, nagpapahinuhod ka. Meron ba kayo nun, mga kapatid? Ano po ang sagot natin, mga kapatid? Meron po ba? Ang pag-ibig, magandang loob. Pagka may pag-ibig ka, nagmamagandang loob ka, hindi ka maramot. Yun ang ibig sabihin ng magandang loob. Generous. Mapagbigay ang may pag-ibig. Ang pag-ibig, hindi nananaghili, hindi naiinggit sa iba. Na pag nakakita siya ng gano'n, naiinggit siya. Nagagalit siya pag wala siya nung meron yung iba. Pag hindi siya nabigyan, nananaghili siya. Naiinggit siya. Masama yun. Kabaligtaran niya ng pag-ibig kasi ang pag-ibig hindi nananaghili. Halimbawa, nagtatrabaho ka, ikaw lang mag-isa, hindi ka tinutulungan, huwag kang mananaghili. Basta tuloy mo yung kung ano yung magagawa mo. Pero maninisi ka ng iba, mananaghili ka ng iba. Yung iba, nananaghili, ayaw magtrabaho. Pag hindi magtatrabaho yung iba, wala siyang pusa. Pagka may pag-ibig ka, hindi ka naiinggit, hindi ka nananaghili, hindi mo ipinapareho yung sarili mo sa iba. Ang pag-ibig, hindi nagmamapuri. Kaya alam nyo, pag meron ka nito, makikita mo yung mga taong sa Diyos at saka yung mga taong sa demonyo. Pag nakakita ka ng inggitero, sa demonyo yun. Pag nakakita ka ng maramot, sa demonyo yun. Pag nakakita ka ng walang pagkukonsiderasyon sa kapwa, hindi mapagpahinuhod, sa demonyo yun. Pag nakakita ka ng mapagmapuri, lagi siyang nagmamapuri siya, bida siya, tama, siya lang ang totoo, siya lang ang et cetera, et cetera. Yung kapwa niya, lahat ng kapintasan, nakikita niya, masamang tao yon. Tandaan nyo. Ang pag-ibig, hindi mapagpalalo. Ang pag-ibig, hindi mapagpalalo. Ibig sabihin, hindi nagmamataas ng isip laban sa kapwa. Ang pag-ibig may pagpapakumbabang loob, hindi nagpapalalo.
Merong mga tao, napaka mga palalo. Ay, yung may pag-ibig, hindi nag-uugaling mahalay. Tapos, yung pag-ibig, hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi mo hahanapin yung sarili mo sa iba. Iba yung iba kaysa sa'yo. Do not expect yourself from others. Kasi pag ini-expect mo yung sarili mo sa iba, hindi mo makakasundo yung tao kasi hindi mo makikita yung sarili mo sa iba ikaw lang yun Ikaw yun hindi mo makikita sa iba. Kaya nga ako, madalas na akong nagtitiimbagang Ako kasi, pagkakakain ako, ayoko nang may natatapong isang butil na bigas o kanin. Pag nakakita ko nung nagtatapon ng kanin, nasa lababo namin, nagkakabara-bara yung lababo dahil itinatapon yung kanin, nagtitiimbagang na lang ako. Sabi kasi ko nang sabi, ako'y turo ng turo, nakikita ko pa rin yun, nahahapis na lang ang kalooban ko. Sabi ko sa sarili ko, parang hinahanap ko yung sarili ko sa iba, mahirap talagang makita. Kung ako kasi ang magtrabaho, kung magwalis ako, tinitignan ko pati ilalim. Meron naman nagwawalis, ang winawalis lang yung harap. Nung ako magwalis, nakita ko, naku, pagkarami-raming ipis doon sa loob. Nagdaramdam na naman ako. Naiisip ko ngayon, ang pag-ibig, hindi hinahanap ang kanyang sarili. Kaya hindi ko na nga hinahanap Natuto na ako nung sinasabi sa Biblia, ang pag-ibig, hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi nayayamot. Hindi mayayamutin. Ngayon, kung ikaw ay may pag-ibig, hindi ka mayayamot, hindi ka mayayamutin, hindi ka agad galit, hindi ka agad mabigat ang loob sa kapwa. Ang pag-ibig, hindi inaalumana ang masama. Yung masama, hindi yun ang tinitignan mo sa kapwa mo. Kundi, ang tinitignan mo yung mabuti. Tapos, ang pag-ibig, hindi nagagalak sa kalikuan. Hindi ang kagalakan mo'y sugal, babae, alak, lasing, kalayawan. Hindi yun ang kagalakan mo pagka meron kang pag-ibig. Kundi, nagagalak sa katotohanan. So, ang kagalakan mo, yung aral ng Diyos, yung katotohanan, kaya masaya ka sa pasalamat Masaya ka sa pagkakatipon, masaya ka sa pag-awit. Sino sa inyo nagagalak sa pasalamat, mga kapatid? Sa inyo, ang nagagalak pag nasa sugal at nasa pasyal, pag nasa pasalamat, inip na inip. Ganito yun Sabi nga nung ating kinakanta, nagagalak kami, nagpapasalamat, at nagkita-kita ng buong may galak. Magsiawit tayo na may kagalakan sa niyong bagong awit. Magpahanggang wakas, mag-awitan tayo na may kagalakan sa Diyos na Ama. Paano yun? Pantay sa Kanya
pinabayaan na yung MMC, hindi mo mapakinabangang alalayang ka. No? Siguro wala na akong kaimpu-impluensya dito sa mga MMC ito. Sige, may araw din kayo. Ngayon, yung sinasabi sa Biblia, ang pag-ibig, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Iyon. Ano mga kapatid? Ang katotohanan, ang kagalakan nung may pag-ibig na galing sa Diyos. Pagka totoo, nagagalak siya ron. Sino bang nagagalak na natutulog? Meron bang nagagalak na inaantok, natutulog, Sis Luz? Wala pong ganon. Nagagalak na po Pagka nagagalak, nasusurpas nung adrenaline na ipinuproduce ng taong nagagalak, nasusurpas niya ang iba pang feeling ng kanyang pagkatao. Amen. Kahit siya'y pagod, nasusurpas yung feeling ng pagpagod. Nasusurpas ng kagalakan yung feeling ng worries, ng fear. Pag nagagalak ka, naaalis yung ibang mga bagay na naramdaman mo pag nagagalak ka. Kaya hindi ka makakatulog pag nagagalak ka. Makigalak kayo pagka ginaganap natin ito. Bawat minuto na i-star nyo sa pasalamat, may pagpapagalingan Diyos na mararamdaman kayo sa buhay. May pangako ang Diyos pagagalingin ko ang kanilang lupain. Kung yung lupain mo pagkagalingin, ikaw kaya hindi pagalingin ng Diyos, kapatid? Magtiyaga ka lang, makakaramdam ka ng pagpapala ng Diyos. Kung ang aking bayan tinatawag sa aking pangalan, ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad. Akin ngang didinggin sa langit, ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Pangako ng Diyos yan na hindi marunong magsinungaling. Makakaramdam kayo ng pagpapagaling, pagliligtas ng Diyos, kung kayo'y makikigalak sa katotohanan. At ang isang dapat nating ikagalak ay ang paghahandog ng pagpapasalamat natin sa Diyos, mga kapatid. Gising pa ba kayo, mga kapatid? Nakakaramdam ba kayo ng pag-ibig, mga kapatid? Ang pag-ibig, hindi nakikigalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Tapos, ang pag-ibig, lahat ay binabata. Alam nyo, mababata mo lahat Mababata mo. Panunukso, paninira, lahat mababata mo pagka meron kang pag-ibig. Pagkaapi, pagkaagrabyado sa mga mapang-agrabyado, mababata mo. Ang pag-ibig, lahat ay binabata. Lahat ay pinaniniwalaan. Pagdating din lang sa Diyos, lahat ng bagay ay pinaniniwalaan ng may pag-ibig. Lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig ay walang katapusan. Kahit matapos na ang propesiya, kahit matapos na ang wika, tumigil na ang wika at ang kaalaman ay lumipas na, ang pag-ibig ay mananatili pa rin. Sapagkat ngayoy nananatili ang tatlong ito: pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig ay bahagi ng damdamin ng Diyos, mga kapatid. Kung nasa atin ang pag-ibig na ito, mayroon tayong Diyos sa buhay. Mayroon tayong damdamin na mas matanda pa sa mundo. Damdamin kasi ng Diyos yung pag-ibig alin yung paggagamitan natin ng pag-ibig? Unang-una, iibigin mo ang Diyos ng una sa lahat, ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo,
at ng buong pag-iisip mo.